Hi guys, good morning. This is Police Captain Armea. Tatanong sa atin dito, gaano kahaba po ba usually ang timelines ng application ng PNPA? Pwede po ba i-explain bakit class 2029 po ang magiging batch 2024 recruits? Ongoing na po ang recruitment ngayon hanggang June 15. Ibig po ba ang sabihin next year na po ang admission? So gawin natin example yung class 2028 or yung mga nag-apply ng 2023. Kasi siya yung ongoing ngayon. Ongoing naman yung for class 2029 pero nasa registration stage pa lang sila. So gawin nating example yung 2028 para medyo may complete background kayo about sa processing ng PNPA. So itong didiscuss ko sa inyo, tapos na sila sa phase 2 and waiting na sila for phase 3 or yung final interview. Magandang malaman nyo nga ito kasi hindi kayo mainip habang naghihintay ng update sa PNPA admission and mapaghahandaan mo din siya ng maayos. Disclaimer lang, iba-ibang dates ng mga updates and results. So every year, nagbabari siya. Unang announcement ng PNPA ay online registration para sa PNPA Cadet Admission Test. Obviously, para sa mga nag-a-apply ngayong taon, nandito pa lang kayo sa timeline ng pag-apply. Nag-announce nga sila last year, noong January 19, 2023. So, di ba, sabi ko kanina, pwedeng hindi magkaparehas sa ibang taon. Di ba, last year, January 19. So, ngayong taon, ibang buwan naman. Sunod na hintay nyo naman ay PNPA cut date announcement. Nag-announce nga sila noong August 6, 2023. Pagkatapos ng isang araw ng pag-announce ng date ng exam, nagkaroon ng first batch ng partially successful registered applicant. So, maraming ang batch ng partialist. So, di ba, mapapansin nyo, ngayong taon, nag-announce na din sila ng batch A ng mga successfully registered applicants. So, nandito na kayo sa timeline na to. Online registration and partialist. So, nag-announce nga sila noong June 7, 2023. So, nagkaroon ng 5 partialist. Kung hindi ako nagkakamali, umabot ito ng hanggang 5th batch. Sa loob nga ng 3 weeks, nakapagbigay sila ng 5 partialist. Kaya kung halimbawa, wala kayo sa unang partialist, hintayin nyo muna yung mga susunod na listahan. So, nag-announce sila ng 5th partialist noong June 21, 2000. So, nahintan nyo ay yung phase 1 na or yung PNPA Cadet Admission Test. Ginanap nga ito noong August 6, 2023 last year. After 2 months nga ito ng pagbigay ng mga list na pwedeng mag-take ng PNPA Cut. Simula pag-announce ng online registration hanggang PNPA Cut date, merong 8 months na preparation. Kaya kung nag-apply kayo ngayon, meron pa kayong ilang buwan na pwedeng mag-review. Gamitin nyo nga ito ng tama para makapasa. Pwede nyo na din paghandaan or i-comply yung iba tulad ng physical agility test. So, pwede kayo magpalakas. Siyempre, after exam, maghihintay kayo ng result. PNPA Cut Passer Announcement. Nag-announce nga sila August 22, 2023. After 15 days nga ito ng PNPA Cut. Di ba tapos na tayo sa phase 1 or yung PNPA Cadet Admission Test. Ang hintayin natin ay PNPA Admission second phase. So, nag-announce nga sila ng second phase this year na ito, February 20, 2024. Kung mapapansin nyo, medyo may katagalan nga din. Simula nung pag-announce ng passers noong August 22, 2023. Umabot pa ito ng almost 6 months. Pero syempre, look at the brighter side. Pwede mo itong gawing preparation para mapaghandaan ang mga susunod na pagdadaanan. Ano ba ang mga pagdadaanan mo sa second phase? At syempre, tingnan na din natin kung kailan to ginanap ngayong taon. Body Mass Index, February 24. Physical Agility Test, February 27 to 28. Psychological and Psychiatric Examination, March 1 to 8. Physical, Medical and Dental Examination, Drug Test, Fingerprint and Handwritten Specimen. Ito ay ginanap noong March 11 to 15. Kung mapapansin nyo, ginanap ito lahat sa Camp Crame or sa national headquarters ng PNP. Matatagpuan ito sa Quezon City. Then, ang kagandahan dito kasi may mga special instruction na din siya na susundin mo na lang. Tulad yan, general guideline. Pag naipasa mo yung dalawang yun, phase 1 and phase 2, ang sunod mong pagdadaanan ay phase 3 or yung final interview. Para sa class 2028 o yung papasok ngayong 2024, ito ay to be announced pa. For sure, malapit na nga ito, baka one of this month, magkaroon na sila ng final interview. So, pagkatapos ng phase 1, 2, and 3, pag nakapasa ka, ano na yung next na hihintay? So, maghihintay ka na lang ng finalist. So, ito yung listahan ng mga magiging kadete na ng PNPA. Pag nakasama ka na sa finalist or candidate ka na para maging kadete, ano yung next na hihintayin mo? Ito ay yung reception right. Last year, ginanap ang reception rights noong June 1, 2023. So, possible na for this year, maging June 1. Pero depende pa yan. Pwede mag-iba yung date. Para magkaroon kayo ng brief background, ang reception rights ay ang unang araw mo sa pagiging kadete. So, mag-oath taking kayo dyan at i-receive din kayo ng mga kadete. Magkakaroon ng exercises. So, umpisa na ng training nyo. Kumbaga, day 1. Teka, bago ko makalimutan. Paano ko nasabi nag-iba-iba yung date? Kasi yung sa time namin, class 2020, May 1 kami pumasok. So, yung pumasok for class 2027, naging June 1 na. So, possible yung mga papasok ng class 2028, 29, maging June 1 na rin or depende pa yan. So, yan ang magiging timeline mo pag nag-apply ka sa pagiging PNPA cadet. Sana naging malinaw sa inyo.
Kung marami pa kayong gustong malaman about PNPA, civil service, or about sa PNP sa trabaho ko, follow nyo lang ako, comment kayo sa comment section, subukan nating sagutan. Maraming salamat.